sa Malahacan, Kawayan City, Bulacan. Sa may Kawayan City, dito po ako pinanganak, dito ako nag-aral, dito ako nangarap, dito ako nagkaroon ng good memories. At marami, good or bad, it's all in the past. Only take the good with you. Gusto ko magbigay ng recognition sa may Kawayan City, Bulacan. Ang aking ipagmamalaki sa bawat sulok ng Pilipinas at mundo. Sulok ng Pilipinas at mundo. So, alam ko, yung iba dito nakapunta naman sa unang homecoming ko, pero wala atang katumbas ang homecoming pag sa sarili mong tahanan, sa may gusto ko pong magpasalamat sa inyo lahat na dumalo sa parade, kay Sir Frankie Shanson for making a beautiful parade float for me, at sa mga pinauukulan, kay Congresswoman, to our Vice Mayor and City Mayor. Maraming salamat po. So maraming gustong magtanong sa isang katulad ko na alam kong maraming pangarap, hindi lang pageantry, pero sa mga gusto nating makamit. Paano ba? Paano ko nakamit to? Paano ko nakuha yung corona? Sa journey of joining pageant, actually it was never easy, and I will always keep saying it. Hindi kasi siya madali dahil pag nangangarap ka, minsan nakakatakot siya. It has always been a principle na laging sinasabi ng parents ko na if you dream, then dream big. But minsan nakakatakot din kasi parang pag in pageantry, pag alam mo ang dami mong magagandang kalaban, hindi mo talaga may pagkakainin na somehow you compare yourself. And sa totoo lang, naranasan ko din po yun. I've gone through challenges not just in pageantry but in life that I almost thought of myself not joining because I compare myself to the standard of beauty. But again, this is sinagot kong Q&A question. I am my own standard. I am a woman of color, and I will always continue to represent my country. Pero sa suporta ng bawat kaibigan at pamilya, ay alam kong malalagpasan natin ang mga pagsubok at sila matuloy natin pagiging makakasama natin sa pagiging matagumpay natin sa ating buhay. Actually, gusto kong umpisahan sa pangarap at yun ay sa eskwelahan. Sa San Isidro, sa Roque Academy, kay Mang Lani, kay Mang Lanel, to all the faculty, staff, and teachers of San Isidro, you guys have imparted such a big role in my personality as a woman who I am right now. My private school, which we call May Kawayan City Private School Association, then in Metro Visa. Dito, tuloy-tuloy na mo yung pangarap ko. Hindi lang dahil gusto ko magpaganda, pero dahil hindi agad ikaw magiging magaling, may learning, bakit hindi tayo minsan nagtatagumpay. Pero sabi ko, kung meron tao, isa lang ang magpupush sa'yo, hindi ka mawawala sa labas, hindi ka mahihirapan to chase your dreams. Hindi lang naman isa, pero ang dami nila. Andito sila lahat. Gusto ko at paulit-ulit ko sasabihin sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Dahil hindi ako iyak. Salamat sa mami at sa daddy kasi lagi nilang sinasabi sa akin to be humble, maging mabuti ka sa kapwa. Kaya somehow hindi magiging mabuti sa'yo, you remain kind. Be kind and be humble to everyone. And if you dream, then dream big. Importante na maging totoo tayo at ikaw sa sarili mo. These are what principles that my parents have imparted on me. Sa mga pinsan ko na nandito ngayon, kay Kuya Jolex, kay Jensen, kay JJ, kay Tito Michael, kay Tita, kay Ate Bea, kay Jenko, sa lahat ng mga pinsan ko na may Kawayan sa Pantayan.
Tito Michael. Actually, hindi naman pala itigmin natin kung anong pangarap. Gusto ko maging pop star. Gusto ko maging singer. Ay, huwag na lang. Kasi ako feeling ko may reason talaga bakit Miss Universe ako ngayon. Ang tito ko at ang mga pinsan ko, ang hobby po namin ay kumanta. Ang tito ko po ay nag-guitar, ang mga pinsan ko nag-drums, may nagpa-piano, nag-guitar, at ako yung vocalist. Ito ang hobby namin. Isa sa tinuro sa akin talent ng tito ko yung pagkanta. Laging strict man siya kasi nagtrabaho siya sa pagiging police. Strict man siya pero it led me to the person that I am right now. Hindi siya naging maipit, hindi siya naging kulang. Tinrato niya ako just like her own daughter dahil lagi niya akong ginagabayan sa mga desisyon, sa mga pangarap sa buhay. Kaya tito, maraming salamat. I love you! Sa pangarap mo, kung wala kang actually first-hand family, I think it will start with your friends, with the people who surround you na naniniwala sa'yo. Kung wala man, sila yung pakinggan mo, sila yung tutulong sa'yo para makamit yung mga pangarap mo. There can be a second-hand family. I think I found out through the LGBTQI family that I have here. Sa mga guro at sa mga single parents right here, thank you po sa inyo. To my glam team, ito magpo-commercial lang muna po ako sa dali. Ang kabataan, to the Maycomayan Police Department, and to the Miss Universe Philippines team and organization. Maraming salamat. Hindi po ako titigil na magpasalamat dahil hindi pa naman natatapos ang journey ko. Hindi pa natatapos ang laban. I am just about to start. Meron pa tayong mas malaking stage na isisigaw. I am nervous because with all the support I have been getting, it doesn't feel like I am not ready at all, but more excited to shout our country's name, Philippines! Praise to God Almighty with the prayers. There is no impossible things if you believe in miracles. Do not be afraid to pray and keep asking, why is it taking too long? I think your time will only come because time will come and it will be yours. Do good and He will bless you. My hometown, Maycomayan City, Bulacan, I will carry and proudly represent you as I wear this sash of our country's name because home is where the heart is. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat.